recording. Okay, mag-waiting na lang tayo habang tayo naghihintay. Tayo ay... Hello, good evening. Ano ba? Let's go. Hello, good evening po. Yeah. Oh. Ay, ano yun? Kanino kotse yun? Sa'yo pala. Sa akin, kaya. Hello, good evening. Wala tao. Wala naman tao. Nandiyan si Lola. Good evening. Good evening po. Ayaw. Mami yan! Asan ka? Di kita kita. Ayun. Nagigigil niya. Ayun. Nandun ako kanina. Pinakasi. Ate Kasi. Ay, Aray. Where's mommy? Sa lahat mga to. Everyone. Asan ka na, Aubrey? Aubrey, hanap ka ni Mama. wow, gagagay. Bakit Wow, ba ganda di- ng clip. bike ko? Oh. Dapat bike na. Tawag ka ni Lola. Ganda ng clip mo, Kausapin mo si Lola habang naghihintay tayo. Uy, si Yayay. Kita-kita. Ay, si Yayay. Kita-kita. Ayun na, eto na ako. Ay, lumabo na. Ayun. Ayun na, ayun ang totoo. Ayun, masarap. Nasa bintana ka. Oo, para sa bintana. Magaling na yung chan mo, Rachel. Pagaling pa lang na, mamakati lang, nagbabalat. Okay. Ayaw, kita siya. Hala, ano yan? Naging ano ka na, Si Harry Ano Potter. nangyari dyan? Ho, ho, Naging ho. wizard. Ano nangyari dito? Wait lang. Uy, parang Ano to? yung matanda sa Harry Potter. Ho, ho, ho. Harry Potter ba to? Oo. Tanda Bakit mo ang na. ganito? Yung lulo. Punta ka dun sa may apps. May apps. Ano, wala. Oo ba? Ayun, ano? Ayun, Ayun wala. na, wala na. Sige po, wait lang po natin yung iba bago po tayo mag-start. Saan yung iba? Wala na si Aubrey. Ano umano po kasi, pinakita yung ano nagubad naka-record ako Ingay. Sa inyo po yan, ma? May mga nagsusumba. Ingay, malapit. Tulog ba si Gian dito sa sala? Zumba? Ganitong oras? Oo, ganito talaga oras nila sumba. Alas 7, 7. Maagal na tong si Papa Naiingayan. Kasi si Gian dito sa baba natulog kasi nga ang init sa taas. Ayo. Ibang araw. Kaya medyo madilim kami. Ay, hindi kami pwedeng magbukas ng ilaw dito sa nandun na sa kusina. Ayun lang. Sige po, Kasi pag mag-start na po siguro tayo. So, wait lang po Saan yung ibang mga youth? Ronald, paano nga ako ng ibang youth? Nasaan na sila? Ito, Junaline, good evening. Si Engineer nakita ko na. Hello, good evening po sa atin lahat. In a few moments po, tayo po ay magsimula na. Waiting lang sa iba na maka-join. I think pwede na siguro tayo mag-start. Sige po, okay. Tayo po, mag-start na po tayo. Nasaan na ba yung ano ko? Yun, sige. Alright. So, good evening po sa lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarenes Friday night prayer meeting. At ako'y nagagalak dahil po tayo ay nagkaroon ng oportunidad
na magsamba sa ating Panginoon sa mga kapanahonang ito. Bago po tayo mag-start ng ating panalangin, meron po bang gusto mag-share ng kanilang praise report or thanksgiving item? Meron po ba kayong gustong sharean ng mga praise report nyo? May mga maganda po bang pangyayari sa inyong mga buhay sa mga kapanahonang ito na gusto nyo pong ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesus? Okay, siguro ako na mauna. Nagpapasalamat ako dahil sa protection na ibinigay ng ating Panginoon kay Mami na nakauwi siya ng maayos sa Pilipinas. And ayun nga, sabi nga niya, kwento niya is marami siyang pasalubong kaso nasa cargo pa daw. And mga mid-December pa daw dadating or makakadating dito sa Pilipinas yung iba niyang mga pasalubong. So ako'y nagpapasalamat na sa kaligtasan na ibinigay sa kanya at ganoon din po sa sa tawag dito, protection na nag-enjoy din siya doon sa lugar na pinuntahan niya sa US. Sunod ko pong papasalamat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po dalawang Friday tayo hindi nagkita eh. So within those 2 Fridays na hindi po tayo nagkita, ako po ay may nangyaring kakaiba or hindi ka nais-nais na pangyayari sa sarili ko. Ako po ay inatake ng sabi parang mini heart attack nung Sabado. Last Saturday pa po, yung mga 2 Saturdays ago o 1 Saturday ago. 2 Saturdays ago. Ako po ay almost paano ko ba sabihin to? Halos mamatay na ako nung Sabadong yun eh. But I praise God na overcome ko nung mga panong yun. Yung sakit, ang sakit talaga eh. Umiiyak na ako, nakita ako ni Faye. Tumatawag na si Andre kay lola niya na para tumulong, but thank God na nawala, gumaan yung pakiramdam, lumuwag yung dibdib ko at naramdaman ko tumubok ng maayos yung puso ko. So ako'y nagpapasalamat doon sa ating Panginoon na binigyan niya pa ako ng pagkakataon mabuhay at yun, isa sa yun sa pasasalamat ko. And last na pasasalamat ko ay almost done na ako sa semester na ito. Medyo na-stress lang sa Greek, but so far naman magaganda naman yung grades ko and I think hindi naman ako babaksak. Siguro sa Greek medyo mababa lang yung grades, pero sa iba kong mga subject I think okay naman ako. And praying na maka-enroll ulit next semester. Yun lang sa akin. Pasasalamat ko sa Panginoon na patuloy na pagbibigay niya ng guidance and protection sa akin. Hindi ako nag-post, hindi ako nagano kasi ewan ko, parang hindi ko lang ano nangyari, pero nagpapasalamat ako na Josephine nung nangyari yon. So natulungan niya akong itaas yung kamay ko para yung dibdib ko and nakatawag, although hindi naman na emergency. I praise God kasi parang feeling ko talaga iba talaga yung nangyari noon, but praise God na ako'y buhay pa at ako'y nandito sa inyong harapan sa mga kapanahonang ito. So, meron pa po bang gusto mag-share ng alang praise report or thanksgiving item? Wala po ba nangyaring maganda sa inyo? Puro ba kamalasan at kapangitan na nangyari sa buhay nyo? Wala po bang? Ayun, sige. Okay, ako naman nagpapasalamat sa Panginoon kasi almost finish na kami sa aming audit ng Fair Invest. Tapos na po kami sa financial audit, sa payroll audit. Ang ginagawa na lang po namin ngayon ay receivable audit. Kaya I really praise God dahil kunti na lang at saka maka-umpisa na kami sa ibang kumpanya para sa audit namin. Kaya to God be all the glory. Thank you, Lord. Okay, thank you. Maraming salamat for sharing that. Sa iba po, baka may pangyayaring maganda-ganda na gusto nyong i-share. Ito po yung pagkakataon natin na ma-share po ang mga yan para mabigyan pasasalamat sa ating Panginoon. Meron po bang gusto mag-share na kanila pang Thanksgiving or praise report? Sorry po medyo kasi alam ko marami tayong nangyaring maganda sa araw na to or sa linggo na ito. And 2 weeks tayo hindi nagkita. Imposible wala nangyaring blessing sa atin eh. But kung naiiyak kayo ay okay lang po at tayo po'y dumako na sa ating panalangin unless may gusto po buong humabol.
Kung wala na pong hahabol, ay tayo po ay magsimula na. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful day. Thank you for the opportunity to worship you in spirit and in truth. Lord Jesus, may you guide us, bless us, and be with us, Lord, as we give you all the glory, honor, and praise. We love you, Lord, and bless us as we gather, as we worship you at this time and moment. Sa mga habol, Lord, yung mga tulog, gisingin nyo, mga tinatamad, bigyan nyo ng kidlat na magkaroon ng kasaganahan at kasiyahang makilala ka, Lord. Yung mga natutulog na Kristiyano, na nanglalamig na Kristiyano, ay Lord, ay tulungan niyo pong buhayin sila at bigyan ng kalakasan na gagaling sa inyo. Panginoon Jesus, ibinibigay ko lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan niyo. In Jesus' name pray. Amen and amen. Again, ako'y nagpapasalamat po sa inyo dahil po nandito kayo sa kapanahonang ito. Pero bago po tayo magsimula ay itatag ko yung mga wala pa dito na dapat nandito. So, sabi, Chloe, Elizabeth, Paulo. Yan. Okay. Sa gabi pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay nasa 1 John. 1 John chapter 1 verse 5 to 10. Ulitin ko po, 1 John chapter 1 verses 5 to 10. Kung may mga Bible po kayo, ay mas maganda na mabasa nyo po mismo yung Biblia para po sa inyo mismo pong mata at mabasa po natin to ng tama. Babasahin po natin ang verses po sa Bible Gateway at ito ay NIV version. So, ang title po nito is Light and Darkness, Sin and Forgiveness. Sa Bible po to ha. Basahin po natin verses 5 to 10. This is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. Take note that God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie. Hipokrito daw tayo. Do not live out the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. All sin po yon. Personal and inherited sin. Verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be liar, and His word is not in us. That is the word of the Lord. Thanks be to God. So, dyan po tayo. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa kagabihang ito. So, ano po ba maiintindihan natin sa binasa natin sa 1 John chapter 1 verse 5 to 10, which is light and darkness and sin and forgiveness. Meron po akong ibibigay sa inyo na 4 points, tapos magbibigay ako ng acronym, okay? So yun naman lagi natin ginagawa eh. So bigyan ko po kayo ng first point. Sabi nga dito in 1 John chapter 5 verse 10, offers important teaching on the nature of God. Yun yung nature ng Panginoon, yung light, yung kagandahan, kapuri-puri, mabait, forgiving, loving. Yan yung nature ng ating Panginoon. And we also learn the importance of sin and forgiveness. So yun po yung ano natin doon. So first point po natin is God is light. Mababasa naman natin na sinabi naman dito sa chapter 1 verse, nasaan na ba yan? Verse 5. Nandito, this is the message we have heard from Him and declares to you, God is light. So, mismong Bible po sinasabi that God is light. So, this is the message we have heard from Him and declares to you, God is light. In Him there is no darkness at all. So, dahil po, kung papansinin nyo, na kung ang ilaw po ay nandito, napakalakas ng ilaw, at napakalaki ng ilaw, is mawawala po yung anino natin o yung darkness na meron. Napansin niyo na po ba pag naglalakad kayo sa labas, tapos tutok na tutok yung araw sa'yo, di ba hindi mo makikita yung shadow mo dahil sa sobrang liwanag na nandoon. So, ayun lang po, ano lang po yun. Pero syempre, yung presensya ng ating Panginoon na siya ang ilaw sa ating buhay, dapat po, pag ang Panginoon na ipamumuhay na natin sa ating sarili, wala na pong lugar yung darkness na to because punong-puno ng ilaw
ng ating Panginoon dahil sa kanyang presensya ang ating buhay, wala pong dilim na pwedeng umislip or mangibabaw doon dahil sa kanyang presensya. So the lesson is God is perfectly holy, pure and righteous, 'di ba? No, sa atin tayo mga tao kasi is tayo as unrighteous tayo. We were good, we were perfect, but because of sin, the introduction of sin, tayo po ay nag-fall short for the glory of God. Nangyari po to sa Garden of Eden. But God is a just God, God is a perfect God, God is a holy God, God is a pure God, God is a righteous God, at hindi po pwedeng humalo sa presensya ng Panginoon ang hindi ka nais-nais o karumal-dumal or kadumi-dumi. Diba? Kaya kung mapapansin po natin, Jesus Christ needed to die on the cross so that His blood may be shed and will be covered into us, making us whiter than snow. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay tayo ay naging malinis, naging banal, naging righteous, naging pure, naging holy dahil sa dugo ng ating Panginoon. Making us right with God, making us magkaroon ng redemption dahil doon at nagkaroon tayo ng reconnection sa ating Panginoon. Always remember that God is holy. At hindi siya pwedeng makahalo sa sin. Sayo hindi tayo pwede sa kanyang lumapit. Kaya nga nandyan si Jesus Christ so that He may bear that sin to die on the cross and His blood will be shed so that we may be cleansed by the blood of Christ. So, His nature is completely good with no hint of evil or sin. Yan ang ating Panginoon because He is a just God. As believers, tayo po, we are called to walk in His light, reflecting His characters in our lives. Naalala po ba natin na yung kanta na Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isa po yung sa napakagandang kanta na dapat natin inaalam ang ibig sabihin na ang ating Panginoon ay ilaw, diba? Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Yung ating salita ng Panginoon is ilaw natin at sa ating paglalakad sa bundong ito ay magiging gabay natin. Nakakalimutan kasi natin na pag tayo ay nagkaroon ng problema, sinasarili natin yung aksyon. Nakalimutan natin na umasa at ibigay ito sa ating Panginoong Jesus. Point number 1 yun, God is light. Kung nagtitake down kayo ng notes, point number 1, God is light. Next, point number 2 is fellowship with God requires walking in the light. Kung gusto mo magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kailangan mong lumakad sa kanyang daanan, which is walking in the light. Naalala niyo kanta na walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. Ano, naalala, diba? Sunday school songs yun And if you want to have a relationship, may requirement si Lord Dapat is naglalakad ka sa kanyang presensya within the light. Makikita natin to sa 1 John chapter 1 verse 6 to 7. If we claim to have fellowship with Him, yet we walk in darkness. Yan yung nasa Bible we lie and do not live out the truth. Sabihin na nasa kasinungalingan tayo. Sasabihin natin na Kristiyano tayo pero lahat ng ginagawa natin ay kasulungat sa kagustuhan ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi ko? Sasabihin mo Kristiyano ka. Sasabihin mo that you love God. Sasabihin mo na I worship the Lord. Magpapakita ka na busy ka sa ministry, busy ka sa gawain ng Diyos, pero you don't read your Bible, you don't pray, you don't give your tithes and offering, you don't, as in, wala kang relasyon. Hipokrito po tawag doon mga kapatid. Sorry to tell, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. We are hypocrites We say that we love the Lord, but we don't read our Bible, we don't pray, we don't give our tithes and offering. Pero pinapakita mo, Pastor, busy naman ako sa ministry. Yes, it is good, but it is just the icing of the cake. Hindi pwede yun yung cake. Yun yung byproduct ng faith mo. Paano mo ba i-build yung faith mo? Paano mo ba ma-i-experience si God? Paano mo ba masasabi na totoo, mahal mo ang Panginoon? When you read the Bible, when you pray, and we give your tithes and offering. Pastor, bakit lagi mo sinasabi tithes and offering? Because pinapatunayan mo na pinagtitiwalaan mo ang iyong Panginoong Hesus sa lahat ng meron ka. Because if you do not read the Bible, ano panlaban mo? If you don't pray,
Pag magpe-pray ka lang, yung mga wants and needs mo lang, nakalimutan mo magpag-pray, yung ibang tao rin na nangangailangan ng prayer, at if hindi, you don't give your tithes and offering, what's the point na nasa church ka, nagsasabi mo Christian ka? This is the building blocks eh. When you pray, you gain wisdom, you gain understanding, you have learned who is God, who is Jesus, why is this, why is that. Pag ikaw ay tinempt ng kalaban, kaya mong sabihin na susulat, katulad ni Jesus Christ. Naalala niyo po ba, nung si Jesus was tempted in the wilderness, ang sinabi niya, hindi sa kanyang kaisipan, kundi sa salita ng Diyos, sabi, nasusulat. There is power in the word of the Lord. Why do you need to pray? Because when you pray, you let yourself be vulnerable with God, telling Him the truth and your suffering, your pains, your plans, your dreams, your hope, yung plano mo sa future, sinasabi mo sa Kanya. Dahil sinasabi mo sa Kanya, you are being vulnerable with Him, at nalalaman mo, God will speak to you in mysterious way by the Holy Spirit. When you give your tithes and offering, it says, Lord, I trust you. Maliit lang tong meron ako, but I will trust you because my faith is in you. Yes, kailangan natin mag-work. Hindi naman pwedeng blind faith tayo. Na sasabihin mo, hindi ko na kailangan mag-work. May faith naman ako kay Lord. Hindi tama yon. When I say we give your tithes and offering, it means that you give all authority to the Lord and you trust the Lord so much na kahit maliit lang yung kinikita mo, God will prosper it. But ginagawa ba natin yon? Diba, usually, Pastor, kaya ko mag-pray eh. Kaya ko magbasa ng Bible. Pero mukhang hindi ako kampante or sa pagbibigay ko ng tithes and offering. When I say tithes and offering, 10% yon. Pero that is the at least minimum. You can give more. Meron pa tayong tinatawag na sacrificial giving. Pero bakit mo gagawin yon? Because you trust the Lord and you are grateful to the Lord that has given you many things. Pero pag hindi ka nagbigay ng tithes and offering mo, anong ibig sabihin nun? You don't trust God na bibigyan ka ng provision. You don't trust God na bibigyan ka ng protection, ng guidance at ng blessing. Because bakit mo pinagdadamot ang Panginoon? Bakit mo siya pagdadamutan? Diba pag mahal mo, you give. You cannot give without, you can love without giving, you can give without loving, but you can never love without giving. Do you really love the Lord? Do you really trust the Lord? Tapos, leader ka, pastor ka, natagal ka na sa church, but hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagbibigay ng tithes and offering mo. Ngayon, bakit ko sinasabi again tithes and offering? Hindi naman to sa sinasabi ko na wala nagtatithe sa inyo. I'm telling you, because tithes and offering has a crucial part in our character as Christian. Meaning, yung faith mo, yung trust mo, yung belief mo, and the authority na ibinibigay mo sa Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi pag pera ang usapan, lahat tayo sensitive. Lahat naman tayo naghihirap kaya nga tayo nagtatrabaho. Lahat tayo may pinagdadaanan, kaya nga tayo nai-stress. But yung iba doon, na-overcome nila because they trust God so much that kahit yung pera na meron sila, I remember mami ko yung magiging example ko, wala na siya. Wala na siyang pambayad sa mga empleyado niya, pero ang ginawa niya, binayaran niya lahat ng bills, binayaran niya mga empleyado niya, except one employee na pumayag naman na i-defer yung payment, yung sahod niya. Pero ang hindi niya ginawa, hindi siya nag-tithes. Kulang na sahod niya, deferred na yung sahod ng empleyadong isa na pumayag na trusted ni mami, magbibigay pa rin siya ng tithes niya. Kung ano yung tithes niya, hindi niya binawasan yung tithes niya. Kundi kung ano, binigay pa rin niya yung anong tithes niya. But look at her now. He's reaping the harvest. Although masyadong busy pa rin sa office para to work, to help the office. Pero yung integridad niya, yung character na nag-form sa kanya, ganun din po sa atin. So sabi nga dito is, pag hindi daw sasabihin natin, if we claim to have fellowship with Him, yet we yet walk into darkness, ibig sabihin nun, Christian ka, sinabi mo, pero wala ka namang ginagawa bilang maging Kristiyano, you still lie, you still cheat, sabi nga sa Bible, pero kung baon ka sa utang, sabi nila sa Bible to is dapat di ka nagpapautang, ikaw dapat yung nagpapautang, hindi ka yung umuutang, sabi sa Bible. Pero again, this is general, wala akong pinapatamaan. Kung meron kayo, di bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Ang kailangan ko lang po sabihin yung katotohanan.
So kailangan wala kang utang daw eh. Dapat ikaw pa yung nagpapautang. At pag nagpautang ka, sabi nila, is hindi ka nag-expect ng something in return. Or minsan, di mo na ini-expect yung bayad mo unless may kasulatan kayo. But that's another different story. Ang inaano ko po dito is tayo, when we say that we are Christian, we should walk the talk. We should practice what we preach. Mahirap. Alam kong mahirap. Minsan kailangan natin tamaan, sabi ko nga doon is sometimes God has to destroy us or to broke us so that He can restore us. Sometimes God need to destroy us so that we may be restored. Sabi, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as He is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us with all our sin. When say purifies, is nilinis. Diba? Na-sterilize. Wala ng germs. Kaya nga wala ng sin because Jesus blood is the ultimate cleaning solution. Ang lesson po dito is true fellowship with God means living in alignment sa kanyang will within His light or with His light. Living in the truth, righteousness, and holiness. When we do so, we experience the cleansing power of Jesus, sacrifice, and grow closer to each other as believer. Kapatid, hindi po ako nagsasalita dito para patamaan ka or asarin ka. I'm telling you, we need to start doing what is need to be done if we really consider ourselves as Christians. Mahirap. Hindi ko po itatanggi yon. Mahirap po talagang sumunod sa salitahan ng Diyos kasi ang daming bawal. Pero bakit madaming bawal? Naisip niyo po ba, bakit ba ang daming bawal sa Bible? Ba't ba maraming pinagbabawal si Jesus? Ba't ba ang dami niyang sinasabi sa Bible na kailangan gawin? Kasi kung di po katulad ko, bawal sa akin kumain ng ganito, ganyan, pero pag kumakain ako, umaatake arthritis ko. Bawal nga, masarap kasi. Masarap, diba ang bawal? Kaya nga yun yung ginagamit ni Satan. Kung saan ka mahina, doon ka tinitira ng kalaban. Pero tandaan po natin, yes, kung saan tayo mahirap, saan tayo nahihirapan, doon tayo tinitira ng kalaban. Pero remember that God is bigger than our problem. God is wider than the ocean. God is taller than the mountain. God is wider than the universe. So bakit ka magpapa-apekto? Pastor, ang hirap. Yes, I know. I experienced that myself. Kaya nga kailangan natin ng mga tao na makakatulong din sa atin. Siyempre hindi naman natin kailangan labanan ito mag-isa. We have people, we have your pastor, we have your family, we have your husband, we have your children, we have your leaders. Kaya nga po ang simbahan, hindi lang po to simbahan as Sunday. Ang simbahan po 24/7 yan. Kami mga pastor, dapat 24/7 kaming online para sa mga members. Pero remember that the pastor also need the members. Hindi naman puro pwede kami palagi. Dapat meron din kami natatanggap. Hindi ko po sinasabi na dahil dapat nyo gawin to. But kundi, tao lang rin kami. We need people to pray for us. We need people to encourage us. We need people to motivate us. We need people to help us as same as sa inyo. That's why we encourage you, we motivate you. But remember, hindi po tayo manghuhula. Kailangan din namin malaman kung may problema ka, hindi namin alam, kailangan namin malaman kasi hindi naman kami manghuhula and vice versa po yan. Pero sometimes kasi ang mga pastor po, to be honest, hindi na sasabihin yung problema nila. Makikita na lang niya ng mga taong observant that they will never tell. Because ayaw namin mga pastor na makadagdag pa sa problema ng aming members. But for me, kaya ako nagpo-post ng mga ganon because I want my members, I want our members to know that even pastor experience this para makarelate tayo sa isa't isa. Iba style ko, iba style ni pastor, iba style ng mga pastor. At ba't nawala yung dalawa? Anyway, point number 3, acknowledging sin and God's faithfulness. Makikita natin to sa chapter 8 and 9. Sabi dito, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. Pag sinabi natin wala tayong kasalanan, mabait naman ako, ay niloloko mo sarili mo. And the truth is not in us. But if we confess our sin, sabi niya, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. So the lesson po dito mga kapatid, no one is without sin. Pag may nagsabi sa'yo, ay wala akong kasalanan, mabait akong tao, kasinungalingan po yun. Huwag ka maniniwala doon. Kasi lahat po tayo nagkasala.
Pero syempre, depende sa konteksto kung anong pinag-uusapan nyo. Kunyari, sino ba pumatay dito? Sino ba nagnakaw nito? Eh kung hindi naman ikaw, pwede mo sabihin. Pero this is general hindi naman sa ano, pero this is general. Pag may nagsabi sa'yo na mabait na tao ko, hindi po totoo yun. Kasi no one is really, di ba? Wala naman talagang mabait na tao on their own. Kailangan natin ng ating Panginoong Hesus para tayo ay maging mabait. Ang tawag doon in English is good. Makikita po natin yan sa creation. 'Di ba? Naalala niyo yung creation of the world, yung 6 days of creation. It is good. Made man in his image and he saw it, it was good. May 'di ba naalala niyo 'yun? Yun po tayo eh. But again, we were corrupted by sin. So the lesson is, no one is without sin. Lahat po tayo makasalanan. So wala pong pwede magmataas sa atin. Lahat po tayo, even your pastor, mga priest, makasalanan din kami. Again, tao lang rin kami. Pero the difference is, alam namin yung dapat namin gawin kaagad. Pero syempre, dahil alam namin yon, ito rin po yung itinuturo namin sa members para maging alam din nila ang gagawin nila pag na-experience na yun. Again, paano yun? Either by Bible study, prayer meeting, Sunday school, and yung worship service. Doon na, unless magsasabi ka, Pastor, kailangan ko ng tulong, doon natin makukuha yung mga lesson na ito. So God is faithful to forgive us. He not only forgive us but purifies us to be renewed our relationship with Him, cleansing us from the inside and out. Last point is avoiding self-deception. Huwag mo nanlilangin yung sarili mo. Huwag ka maging, tawag dito, narcissist. Kasi marami pong mga Kristiyano, narcissist. Di na bumalik yung dalawa. Sino ba yung dalawang yun? Anyway, marami mga Christian narcissists, marami mga self-righteous na tao. Again, the church is not a museum of believers. It is a hospital for sinners. Lahat po tayo dyan makakasalanan. Ang kapal naman ng mukha mo, sabi mo hindi ka makasalanan. Lahat po tayo makasalanan, even me. Ano nyo na po ako, pastor nyo na po ako. Pero aaminin ko, makasalanan pa rin ako. Nagagalit ako, naiinis ako. Minsan gusto kong bugbugin yung ibang tao kasi nakakainis. Minsan yung gusto nang sagasaan sa sobrang inis ko. Pero hindi ko ginagawa. Pero sa isip ko, ginawa ko na. Ang sabi sa Bible, kung naisip mo na yon, ginawa mo na rin yon. So nagkasala na rin ako. So marami pa po yan. Hindi lang naman po even leaders of pastors, even DS, GS, nagkakasala kasi tao pa nga yan. But hindi po yun magiging reason natin, nagkasala ako kasi tao lang rin ako. Hindi po yun pwede maging reason. You don't justify that na gagawa ka ng kasalanan. Again, we have to be humble. If you want to grow, if you want to overcome these hurdles, this limitation, you have to be humble and repent. Because without humility and repentance, wala pong magbabago sa'yo. Paulit-ulit lang yung cycle ng niloloko mo yung sarili mo. You want to go out of this pit, this pitfall, this suffering, this trials, you have to be humble first. Then, magkaroon ka ng repentance. At pag nagkaroon ka ng repentance, yung action mo, dapat may ginagawa ka, hindi naman puro salita ka lang. Action speaks louder than words, sabi nga naman, diba? So, avoid self-deception, sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 10, if we claim we have not sinned, we make him out to be liar and his word is not in us. So, ang lesson po nun is denying our sinfulness is a serious mistake. Pag sinabi mo wala kasalanan or mabait ako, wala akong ginagawang mali, that is a serious tatlo na nawala. Mistake. It is not only deceive us but also dishonor God's truth. So niloloko mo si God, niloloko mo ng sarili mo, niloloko mo ng ibang tao, niloloko mo pa si Lord sa pagsasabi mo na hindi ka makasalanan. Acknowledging our sin is the key to experiencing the grace and transformation that God offers through Jesus Christ. Again, yung humility. You have to accept na makasalanan ka, na may mali ka, then you be humble. So again, first step is acceptance. Second step is yung humility. Siyempre, once you accept it, you humble yourself. Then, yung repentance. Then, yung action na igagawin mo para maging tama yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, acknowledging our sin is the experience and the grand transformation that God's offered through Jesus. So, ang passage po nito teaches us that God is holy
And to have true fellowship with Him, we must live in the light of His truth. When we sin, God is faithful to forgive us when we confess our wrong, our sins. Denying our sinfulness only separate us more from the truth, from God's grace. Kasi pag hindi natin inamin talaga na makasalanan tayo, nagkakaroon po ng deception, or when we deny that we are wrong, again, pumapasok po dito yung Christian narcissism and yung pagiging self-righteous. Now, this encourages us to walk humbly before God, acknowledge our failures, and embrace His forgiveness, living out His light in our daily lives. So, papasok po tayo dito sa acronym. So, the word is, kung nagtitake down kayo ng notes, the word is light. Ano nyo po? Light. L means, nasaan na yung iba? Ba't parang tatlo nawala? Light is, live in the light. God is the light. In Him there is no darkness at all. Meaning, live in God's truth, righteousness, and purity. Seek to reflect His holiness in your actions. Hindi lang puro salita, dapat may actions. Now, L yun na. L is live in the light. Now, I is identify sin. Kaya nga when we confess, dapat, diba pa nagpe-pray tayo, dapat isa-isahin natin yung mga kasalanan natin and ask for forgiveness. At the same time, isa-isahin mo rin yung mga blessing na tatanggap mo para maging thankful ka at grateful ka rin sa Panginoon. I is identify sin. Sabi dito, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. So, recognize that everyone struggles with sin. Lahat tayo will struggle with sin. Kaya nga dapat tayo maging sensitive tayo sa mga pinagdadaanan ng ibang tao para, sabi nga, God gave us 2 ears and 1 mouth so that we may listen first ng maayos before we speak. Sabi sa Bible is, ang tawag sa Bible verse na yon is, be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. So, recognize that everyone struggles with sin. Honesty about our fault is the first step towards healing. Kung gusto mong ma-heal sa brokenness, kung gusto mong magkaroon ng healing sa relationship na nasira, it's about honesty. You accept, be humble, be honest, magkaroon ka ng repentance, then doon na yung action na kailangan mong gawin. Next is the letter G. Go to God. Bakit ka lalayo sa Panginoon kung may problema ka? Dapat pag may problema ka, you go closer to God. Huwag kang lalayo. Most of us kasi lumalayo tayo sa Panginoon, or minsan inuuna natin ibang bagay bago ang Panginoon. Pag may problema ka, may pinagdadaanan ka, may suffering, trials, temptation, even joys, victories, and success, you go to God first. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sabi nga dito, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive. Meaning, when we fall short, turn to God. Because God is the one who will make it right. Hindi yung alak, hindi yung drugs, hindi yung kapitbahay mong Bombay, hindi yung ibang tao, kung hindi si God. Hindi nga sarili mo. You cannot save yourself. Kasi kung you can save ourselves, edi sana hindi na natin kinailangan ng Panginoon. But because we need God, because we cannot forgive ourselves, we cannot save ourselves, we need someone who is sovereign and above all things, who is God, through Jesus Christ, His Son. Diba? Yun yung magiging, kaya nga siya yung mediator natin. We need God. We need to come closer to God. Because when we confess and bring forgiveness and restoration sa Panginoon, hindi sa sarili mong effort. Next is the letter H. Okay, isa na lang nawala. Ba't wala yung ibang youth? Wala si Paulo, si Rica, si Len yata, nakita ko kanina. Anyway, sige. Nasaan na yung iba? Okay, next is H. Have fellowship. Anong ibig sabihin ng fellowship? When I say fellowship, this is real, authentic, real, genuine relationship. Yung fellowship na hindi fake, hindi may facade, hindi yung plastikan, kundi yung totoo. Sabi dito, if you walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Diba? Walking in God's light strengthen our relationship or bond with Him and with His fellow
believers. Tandaan natin, nakalagay sa Bible, sa mga taong tunay na anak ng Diyos, maririnig nila at maiintindihan at malalaman nila ang salita ng Panginoon. Pero sa mga taong nagpeking Kristiyano, hindi nila maririnig ang salita ng Diyos at maririnig nila yung salita ng demonyo na full of sin, full of boast, full of pride, full of envy, full of hatred, full of denial, deception, ingay ng mundo, yun yung naririnig nila. Kaya yung mga marites na yan, yun po, isa yun sa mga sa kasamaan, yung mga marites na yan. Diba? Kung ikaw yung magmamarites, imarites mo yung salita ng Diyos. So, diba? Pangit pa rin, pero ginawa mong maganda. Kasi imbis na chismis ng ibang kapitbahay yung sinasabi mo, ang chinichismis mo yung salita ng Diyos. So, negative word, marites, pero positive action because the word of the Lord in inaano mo. Ano pa rin, pero at least, diba? Medyo okay na. Last but not the least is the letter T. Trust in His forgiveness. Wow! Kasi akala natin dahil sa may ginawa tayong masama is hindi na tayo mapapatawad. But again, you have to accept that you have sinned. You humble yourself. You ask for forgiveness and have repentance. Then do the work na kailangan na gawin. The blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Hindi niya sinabi for some sin, but all sin. Because God is bigger than the ocean, God is wider than the universe, God is taller than the mountain, God is bigger than the problem, God is bigger than sin. Because God is more powerful than the evil one. Tandaan po natin na si God ay mas malakas kaysa sa Satanas. Si Satanas, talo na yan actually. Hindi nyo ba alam? Talo na si Satan eh. Pero bakit natin hinahayaan yung sin, yung deception, yung envy, na lagi natin naririnig yon? Even myself, sometimes may umatake yung anxiety ko eh. Sunod yan, dire-diretso yan. Atakin ako ng insomnia ko, then atakin ako ng anxiety ko, then atakin ako ng mga kung ano-ano. So mag-i-emote ako ngayon. Pero as I read about our message this evening, na-realize ko, bakit ko ba pinapakinggan yung boses ng kalaban? Bakit ko ba hinahayaan na i-deceive ako ng kalaban? Diba? Hindi eh, talo na siya eh. Bakit ako makikinig sa talunan? Diba? Talo na siya eh. Pero dahil alam niyang talo na siya, hinahatak niya lahat ng tao na pwede niyang hatakin para magkasala, para masama niya sa damnation after judgment. Diba? Yun lang yun eh. So kung ikaw ayaw mong masama kay Satan sa damnation na yan, pag ilang araw, you have to walk the talk. You have to practice what you preach. Kailangan, magbasa ka na ng Bible, requirements to eh. Kasi hindi mo maintindihan kung sino si Lord kung hindi mo binabasa kung sino siya eh. Diba? Common sense na lang yun eh. Actually, it's easy to read the Bible, pero bakit tayo nagkakaroon ng wala akong oras, pastor? Busy ako, pastor. Pauwi pa lang ako, pastor. Di pa po ako nakakaluto sa bahay, pastor. Oh, wow. Again, seek God first. Kahit naman di sa akin, kahit sa ibang church ka, as long as you grow, go. Kahit hindi sa Light of the Mountain. Kung di ka nag-grow sa church, then go. Kung saan ka mag-grow, go. Kasi ang importante lang naman dito is for you to grow. Your faith in God, your trust in God. Kung di ka nag-grow sa church, then go. Find another church that you may grow. Kasi hindi naman membership ang importante dito eh. Kalokohan lang yan eh. Dapat nga hindi tayo nag-aaway-aaway sa membership eh. Dapat nga masaya tayo kung lumipat siya, nag-grow siya doon, mas masaya tayo. Kasi doon siya nararapat, doon siya dapat. 'Di ba? Pero hindi eh. Nag-aano tayo sa membership kasi sa tithes and offering, sa attendance. Nakalimutan natin that the real goal is not those attendance, is not the tithes and offering, yung pera na generate, kung nag-grow yung tao. Because when that person grow, all is our victory. Diba? Tama ba ako? Tama ako. Yata. Diba? So, trust God's forgiveness is complete. Sabi nun, perfected. And His grace purifies us from all unrighteousness. So again, yung acronym po natin is LIGHT. L, live in the light. I, identify sin. G, go to God.
H, have fellowship. T, trust in His forgiveness. And yung 4 points po natin kanina is God is light. Number 1. Number 2, fellowship with God requires walking in the light. Number 3, acknowledging sin and God's faithfulness. And 4, avoid self-deception. Now, to summary or to conclude our message this evening, mga kapatid, gaano ka ba kaseryoso sa relationship mo sa Panginoon? Seryoso ka ba o half-hearted ka? Sabi sa Bible, mga kapatid, kung ikaw daw ay lukewarm na Kristiyano, ngunguya at idudura ka ng Panginoon. Ayaw naman natin mangyari yun. That's why, kung matamaan ka, nasaktan ka sa message sa atin ngayon, hindi po yun yung intention ko. Kasi mismo ako, tinamaan ako. Paano ako sa tinamaan? Sometimes, di ba? Lalo pag inaatake ako ng insomnia ko and anxiety ko, sometimes, hindi talaga si Lord ang inuuna ko eh. To be honest, To be honest. Nung inaatake ako ng mga panahong yun, hindi si Lord ang inuuna ko eh. Yung umatake yung sakit ng puso ko na mini heart attack ba? Yung heart attack na mismo yun. Hindi si Lord ang inuna kong hanapin eh. Kayo, sino ba yung nauna nyo? Seryoso ko ba talaga sa relationship mo sa Panginoon? Seryoso ko ba talaga dyan sa ministry na meron ka? Seryoso ko ba talaga dyan sa commitment na meron ka para sa Lord? Or half-hearted ka lang? Para lang may masabi? Para lang may magawa? Just for the sake of it? Anong klase kang leader kung ganon? Anong klase kang pastor kung ganon? Anong klase kang Kristiyano kung ganon? Kung totoo talaga na gusto mo magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kapatid, accept that you are a sinner. Be humble sa iyong mga kasalanan. Ask for forgiveness and have repentance. Magkaroon ka ng repentance. Ano ibig sabihin ng repentance? Hindi lang po ito pag nagsabi ka ng sorry. Pag kung gusto mong magkaroon ng repentance, ibig sabihin nun, you humble yourself, you accept it, you humble yourself, you ask for forgiveness, at may nabago sa buhay mo. Kasi kung nagsabi ka ng sorry pero wala namang ginawang bago, ganun pa rin, that is not repentance. That is just hypocrisy. Kung sinabi mo na sorry, dapat hindi mo na uulitin yun. As much as possible. Kung seryoso ko talaga sa relasyon mo sa Panginoon, now is the time. Seryosohin mo na talaga. Kasi hindi talaga natin alam kung kailan babalik ang Lord. Again, nakalimutan na kasi ng mga simbahan ngayon sabihin yung katotohanan. Kasi gusto nila dumami ang tao eh. Kasi pag nagsabi siya ng katotohanan, maiinsulto yung member, alis. Kaya siguro may nawala. Ewan ko ano nangyari. So, may nawala kanina eh. But, para sa ngayon, sa mga panahon ito, kapatid, totoo yung labanan eh. The end is near eh. Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord eh. So, rather than na, diba, magsalita tayo ng madali lang gumawa ng message about prosperity eh. Pero hindi, kailangan natin sabihin yung katotohanan eh. If we sin, as we fall short from the glory of God, we will go to hell. We need Jesus. Kailangan natin baguhin yung mga habits na natin. We need to change. Kasi kung walang pagbabago, magiging stagnant lang tayo, anong mangyayari sa atin? And in our stagnant state, it's not working eh. We need to change. Gusto mo mawala sa mga utang mo? Then you do what needs to be done. Gusto mo mawala sa mga anxiety, depression na meron ka? You do what needs to be done. Kung gusto mo mawala sa argument, sa mga broken relationship mo, sa mga sirang relationship mo sa kapwa mo, sa kaibigan mo, sa family mo, do what needs to be done. Kung gusto mong maging successful, maging victorious sa buhay mo, do what needs to be done.
Kung gusto mong magbago yung sarili mo, makabasa ka ng books, ng Bible, yumaman ka, pumayat ka, umayos ang itsura mo, umayos yung pagkatao mo, do what needs to be done. I cannot tell you what you need to do. Ikaw yan, aalamin mo yan sa Panginoon. Kausapin mo si God. At kung ano man yon, do what needs to be done. As long as it is in line with God and in His will and in His life. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we give you all the glory, honor, and praise. Nagpapasalamat po kami sa pangkapanahon ng ito na binigay nyo sa amin, Lord. Lord, gabayan nyo po ang bawat isa, lalo sa po mga taong may pinagdadaanan ngayon. Lord, help us, Lord Jesus. Help us, Lord, to conquer this fight, to encourage us, to give us hope, and to give us the strength we need that we can fight the good fight of faith, we can run the race, we can walk the talk, we can practice what we preach. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, tayo po ngayon dadako sa ating mga panalangin. Ay, marami na pala. Haba naman ito. Haba. Okay, sige. Okay, prayer request po. Si Mami meron na, si Mama, Papa meron na. Si Ate Chris, mahaba na. Tama na po. Mahaba masyado. Baka hindi natin mapag-prayan. Ate Jonalyn, Ronald, Kuya John, Faye, prayer request niyo po. Kanina parang, sino ba yung nakita ko kanina? Parang may nakita pa akong ibang tao. Sige po, paki-chat na po nung inyong prayer request para po mapag-pray po natin yan. Kakauwi ko lang, magpakain muna ako sa laga ko galing ng Kumon. Prayer request nyo po. Prayer request nyo po, Ate Mila. Sino yung isa kanina? May nakita na akong tao kanina. Sana yun? Sige po, ano yun lang po yung yung prayer request nyo. Paki-chat lang po ako, then we will pray kasi konting minutes na lang po tayo. May 10 minutes na lang po tayo, so yun. Parang may nakita ko kanina. Anyway. Okay, prayer request po, prayer request. Kuya John, please continue to pray for Patrick. Yes, kay Ronald, guidance, good health, financial. Okay, sino pa ba wala? Si Faye at si Ate Jonalyn, wala pa. Prayer request. Sige, tayo po yung manalangin. Habang yun lang po yan kasi 9 minutes na lang po tayo. Pagpasensya nyo po kasi 15 minutes tayo waiting kanina since nag-start ang ating 55 minutes lang ang so 30 minutes. So nasa 25 minutes or 20 minutes lang yung message natin. Mas tatagalan tayo sa waiting time and okay. Okay, tayo po yung manalangin. Ako po yung samahan nyo sa ating panalangin. Pag-pray po natin ng mga prayer request as we wait for Faye and Ate Junelyn's prayer request. Tayo po yung manalangin sa kapanahonan ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you at this time. Lord, guard our heart, guard our mind, bless our family, bless us, Lord Jesus Christ, so that we can walk the talk, run the race, practice what we preach, and be in your presence in the light, Panginoong Yesus. Lord, sa mga panahon ito, may prayer request po si Mama, si Papa, for good health of everyone, daily and financial provision, God's protection to all of us, sustaining grace sa Port Exam ni Faye, the Guzman family, Gian's job, and my mother, safe travel to Lawag bukas. Pag-pray nyo po itong mga to, lalo po sa mga immediate na pangangailangan ng mga prayer request na ito, Panginoon Yesus. We also pray for Mommy's prayer request for good health of all. Pray for Brother Ed, complete recovery. Yes po. Sa church Christmas party po, mamumove po ang date, Lord, dahil po board exam ni Faye sa first week of December. So, mamumove po ito. Lord, gabayan niyo po kami kung anong date. Sa audit din po sa FBM group at ganun din po sa iba pa mga audit group na mangyayari. Kay Kuya Jun naman po, we pray for Patrick sa accident na nangyari kanina. Panginoon, gabayan niyo po na walang major na sickness or ano man nangyari, Lord, ay okay lang siya. Walang masyadong serious.
Gabayan niyo po ang kanyang check-up for x-ray at gabayan niyo po ang pamilya ni Kuya Jun, si Ate Jane, si Kuya Jun, ang kanyang mga anak, ganun din ang kanyang mga business, Panginoong Yesus. We also pray for Ronald, prayer request, guidance, good health, financial and protection, protection sa family, Panginoong Yesus. Ganun din sa kanyang leadership as the NYI president ng church before siya maging leader sa Zone 5 or kung saan man siya. Ay Lord, tulungan niyo siya na unahin, Panginoong Yesus, ang kanyang unang pamilya, which is the church. Gabayan niyo rin po siya sa kanyang trabaho, Panginoong Yesus. Agad din sa kanyang financial, Lord, na may He trust you more, Panginoon. We also pray for Faye, wisdom and guidance sa board exam, good weather on that day sa kanyang exam, good health, always healing sa lahat ng may sakit, daily provision and peace of mind. Tulungan niyo po siya, Lord, na maging CPA this year, December 2024, Panginoon Jesus. We also pray for Ate Juneline's prayer request, breakthrough financially, spiritually, emotionally, and physically. More God wisdom and conviction to do what is good and to be faithful always in sa kanyang faith. Family protection, guidance. Thank you sa church and family. To God be all the glory. Lord, gabayan niyo po si Ate Juneline sa kanyang pinagdadaanan. Kung ano man to, Lord, hindi ko alam. But Lord, ipipray ko po siya. Gabayan niyo po siya. Huwag niyo siyang papabayaan na maging maayos lahat ng kailangan maayos. At maging i-bless niyo po ang kanyang family, especially sa kanyang mga anak. Ganon din sa kanyang kalusugan. Ganon din sa kanyang asawa, Lord, na makahanap ng trabaho sa abroad. We also pray for sa aming simbahan, Panginoon, Light of the Mountain Church of the Nazarene. Gabayan niyo po ang mga members, leaders, ministries, at lalo sa mga planning session na gaganawin po namin, Panginoon Jesus. Lord, we also pray for sa akin, Lord Jesus, sa aking pag-aaral, sa aming dalawa ni Kuya Jun, Lord, malapit na kami mag-final exam sa December, first week of December. Lord, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral na maging pumasa kami at maging maganda ang grades namin, lalo sa mga requirements na kailangan ipasa, Lord, mga God. We also pray for kay Ate Chris sa kanyang prayer request, long life, financial and daily provision, wisdom and strength sa work. Pray for more client na ma-close this year. Plan namin ni Pastor, makahanap niyo audit, admin, and bookkeeping staff. Pray for members, taking deeper and deeper each day to walk with the Lord. Sunday service, Sunday school service. Remove any financial barriers. Please pray for Faye and Shelo sa kanila for wisdom, peace, and success as they prepare for the CPA board exam on December 6, 7, and 8, 2024. May they have clarity and of mind and confidence in their effort. Since we ask for prayer as we work toward completing the final stage of choir. Ganun din po sa marami pa mong prayer request, Panginoon Jesus. We also pray sa mga kapatiran namin may pinagdadaanan, may sakit. Lord, we ask for healing, guidance, protection, and provision. And lalo sa simbahan namin, Lord, my God, that we as a church, we as a family may break throughout all our limitations to serve you more, to give more, and to worship you more as we share the gospel throughout the nation, Lord. Lord, hindi namin kakayanin to kung kami lang. Lord, may kahinaan, marami kaming kahinaan, marami kaming limitations, marami kaming doubts and fears, Lord. But Lord, in your name, in Jesus' mighty name, break it, Lord Jesus, so that we may focus on you and you alone. Lord, we need you, we love you, and we want to be with you in your presence, in your light. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon Jesus, huwag niyo kami papabayaan. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako po yung nagagalak. Ako po si Pastor Michael Viva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. God bless you po and stay safe. Sa ibang mga wala dito ay sabihan niyo po na sana po makasama naman sila sa susunod. Baka kasi hindi na natin sila, di ba? Hindi natin alam kung kailan eh. At least, as we gather tonight and gather today, we may glorify the Lord Jesus Christ in spirit and in truth. Again, maraming salamat po. Paalala lang po, Sunday po, may Sunday school tayo. Si Kuya Jude po ang mag-lead. Be there po at 9:30. 9:30 po. So, God bless you po and see you this Sunday. Bye-bye po at ingat. Good night. Picture At me. picture daw po, pa-on na lang po ng inyong mga camera. In 3, 2, 1, smile. Okay po, God bless you po. Stay safe at see you on Sunday. Bye-bye. Good night po. Bye.
Good night, Good everyone. night po. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat. Thank you. Ingat po kayo lahat. See you this May Sunday. pay ba si Pay? Wala po. Nasaan? Nasa taas po. Nag-aaral. Ganun ba? Sige, sige. Bye-bye po. Good night. Good night.